Isang mangangaral ang nasa loob ng isang pampasaherong sasakyan at siya po ay nangangaral, nagpapaalala sa mga taong nakapaligid patungkol po sa mga nakasulat sa Biblia. Nang bigla na lamang po itong nangyari. You are blessed. You are loved by God. Shut up! You are loved by Shut God. up! Shut up! Oh, no! Shut up! Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay ay ating tingnan ang medyo sensitibong video na kumakalat ngayon at pinag-uusapan. Isang mangangaral mga sangkay na bigla na lamang pong inatake ng isang lalaki habang po siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Mga sangkay, kumakalat po ngayon ang isa pong video sa social media patungkol po sa isang mangangaral na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa isang pampasahirong sasakyan. Kung saan mga sangkay, bigla na lamang po siyang inatake ng isang lalaki. At ang rason nito mga sangkay, siya raw po ay may mahalagang kausap sa kanyang cellphone. Kung kaya't nagalit po siya mga sangkay sa isang mangangaral na nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Panoorin po natin bahagya ang video na to. Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ. Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. For real. It's okay. For real, man. What the heck you talking, dude? It's okay. I'm sorry. Make sure God is in your life, Savior of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your cult right here. I'm on an important call. It's okay. You get on your Don't goal. touch me. May Don't God touch me. bless you. Jesus Christ is in your life. I don't Always believe. The power of I don't Jesus care. Christ is I in don't your care. life. Whatever. I don't believe. God loves Shut all up. His children. Shut up. You are Shut blessed. up. You Shut are up. loved by God. Shut up. You are loved by Shut God. up. Shut up. Oh, no. Shut up. I say shut up. Come on, man. Come on. God loves you. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Thank Bless you, me you're right crazy. here. Bless me right here. Pain is okay. You want I take me the to- pain for you you. want me to I talk take to the that? pain for you. It's okay with I am here. We don't need your- The God we who don't gives need us it. all need it. blessings We don't- to you. Bless me here, please. Oh my Bless me right here. Bless God. me here. No, no, no. Don't do it. Don't. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Right? What? Sa panahon po natin ngayon mga sangkay, hindi na po nakapagtataka kung bakit may mga taong katulad nito. Dahil nasusulat po talaga sa Biblia na sa huling mga araw, lalaganap po ang mga matitinding kasamaan. At ito na po ay nangyayari sa panahon natin ngayon. At natural po mga sangkay, hindi na po bago sa mga preacher, sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, ang pinapahiya, pinapagalitan at ginagawan po ng masasamang gawain para lamang pumapahinto sa pangangaral ng salita ng Diyos. So hindi na po ito bago sa lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil natural na kapag ikaw ay nangangaral, biblical po yan mga sangkay, nakaiinisan ka ng mga nakapaligid. Subalit mga sangkay, ang good news ngayon ay napakarami na pong mangangaral sa iba't ibang panig ng ating mundo. At ayon po sa salita ng ating Panginoon, kung sakali na lahat ng tao ay makakarinig na daw ng kanyang salita mga sangkay, saka lamang po tutunog ang trumpeta sa kalangitan at babalik ang ating Panginoong Hesus para kunin ang mga mananampalataya. Ito po ay ang tinatawag na rapture. Kung kaya't mga sangkay, nakakagulat na sa panahon natin ngayon, dumarami po ang mga preacher sa iba't ibang panig ng ating mundo. Mga taong nag-i-evangelize sa kakalsadahan, sa mga kabahayan, naglalakad mga sangkay hanggang sa mga kasuluk-sulukang mga bahagi ng ating mga lugar. At sila po ay nangangaral patungkol po sa magandang balita na nakasulat sa Biblia. Marahil ito ang panahon, mga sangkay, na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon dahil nga nakikita po natin, mga sangkay, ang katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Sa usapan dito, mga sangkay, sa isang lalaki na bigla na lamang pong nanugod at nanampal sa isang taong nangangaral lamang ng salita ng Diyos sa isang pampasaherong sasakyan. Ito po ay bahagi ng persecution sa lahat ng mga mangangaral. Bagamat masakit po ito na makita na ganito ang nangyayari mga sangkay sa mga mangangaral, pero sa harap ng ating Panginoon, ito po ay may gantimpala. At ang gantimpala na ito mga sangkay, ang reward ng ating Panginoong Diyos, ito ay ang buhay na walang hanggang pagdating ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya't huwag po tayong mabahala mga sangkay sa mga nangyayaring ito. Ayon nga po sa Biblia, sa Matthew chapter 16 verse 25, "For whoever
wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Maraming mga tao ngayon ang masyado na pong makasarili para lamang pumabuhay mga sangkay. Gumagawa po ng mga masasamang gawain. Subalit ang hindi nila alam mga sangkay na sa ginagawa nila, ito po ay hahantong sa pagkamatay ng kanilang kaluluwa mula po sa espiritual na mga bagay. Pero yung mga tao mga sangkay na naglingkod ng tapat sa ating Panginoon at nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos, makahanap po nila ang reward na buhay na walang hanggan. Kagaya na lamang mga sangkay ng mga apostles. Ang mga apostoles at mga disipulo ng ating Panginoong Hesus noon ay dumanas mga sangkay ng mga matitinding persecution. Kung kaya't mababasa po natin sa Biblia na mapapalad po ang mga taong dumaranas ng persecution mga sangkay sapagkat sila ay may reward mula sa ating Panginoon. Itong mga nararanasan natin ngayon mga sangkay ay walang-wala pa po kumpara sa mga naunang mga Kristiyano o ang tinatawag na early church dahil sila po talaga ang pinahirapan ng husto. Subalit sa panahon natin ngayon mga sangkay, nakikita din po natin ang persecution nagaganap ngayon sa ating mundo dahil po sa taas ng teknolohiya, sa tindi ng paglago ng ating mundo, pagdating po sa katalinuhan ng tao, nakakalimutan ng maraming mga tao mga sangkay na may Diyos pa rin na naglikha sa lahat ng bagay. Kung kaya't ang kalikuan ngayon sa ating panahon ay lumalala ng lumalala. Ito ay bahagi ng demonic activities ngayon ni Satan Lucifer sa ating mundo na gusto po niyang iligaw ang sangkatauhan sa iba't ibang klaseng mga makamundong gawain na magliligaw sa kaluluwa ng isang tao. Sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, tandaan po natin, tayong mga mananampalataya ay pagtatawanan, kaiinisan. Marami pong tao mga sangkay ang magagalit sa atin dahil po sa ating Panginoong Hesus. Subalit, huwag tayong mag-alala mga sangkay. Hindi natutulog ang ating Panginoon. Nakikita ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating ginagawa. Sabi pa nga po ng Matthew chapter 10 verse 22, "You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved." So, tayo daw po ay kagagalitan o kaiinisan ng marami dahil po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero, ang sino man natatayo ng gusto, maninindigan hanggang sa katapusan, siya lamang ang maliligtas. Sa panahon natin ngayon mga sangkay, may iilan na ikinakahiya po ang pagiging Kristiyano. May mga taong ayaw ipaalam sa kanilang mga kapitbahay o kanilang mga kakilala na sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. Pero tandaan po natin mga sangkay, hindi po dapat natin ikahiya ang ating Panginoong Diyos. Ayon po sa Biblia, kung sino lamang po ang tatayo kasama ang ating Panginoon at maninindigan hanggang sa kahuli-hulihan o hanggang sa katapusan, siya lamang po ang maliligtas. Huwag tayong mag-alala. Sa huling mga araw, mangyayari po talaga ito. That many people will hate you, will mock you, pero huwag kang mag-alala. Lahat ng yan ay binibilang ng ating Panginoon at nakikita niya. Pagdating ng araw mga sangkay, sa araw ng paghuhukom, tinatawag na White Throne Judgment, tayo po ay haharap sa ating Panginoon at ipagmamalaki po tayo ng ating Panginoong Diyos. At mabibigyan po tayo ng mga reward dahil po sa persecution na ating naranasan sa mundong ibabaw. Ako naniniwala mga sangkay na ang pangyayari sa isang pastor o kahit na sino mga ngaral na kinapupuutan, kinagagalitan, ginagawan po ng masama ang mga taong ito na nangangaral sa kabila po ng persecution ay may reward na matatanggap sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.